Friday na naman. Sulit po ba yung naging linggo natin? Mabilis lumipas, ano? Napansin niyo po, parang ang bilis lumipas ng araw, ng oras. Minsan po, puno yung kalendaryo natin, pero yung puso natin, parang basyo, di ba? We count our working hours, pero kinount ba natin yung mga naingging impact natin sa mga tao sa paligid natin? We rarely count yung what truly matters. Minsan, pag tinignan yung mga pinagtutuunan natin ng pansin, ng atensyon sa buhay natin, ay mga bagay na panandalian lamang. Ang sabi po sa Salmo 90, versikulo 12, si Moses po nagsulat na to, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Sabi, teach us to number our days. Kasi po madalas nabubuhay tayo, feeling natin unlimited yung oras natin. At minsan, parang feeling natin, I have all the time in the world. Postpone ko muna yung pagpapatawad sa nanay ko. Saka ko na lang sundin yung sinasabi ng Diyos dito sa kasalanan na pinapamuhay ko. We assume na mayroong pambukas. Pero sinasabi ni Moses, life is short, so don't waste it. We plan for everything, retirement, travel, investment, pero bihira tayong maghanda sa eternity. Every second is a reminder na we are not in control ng oras natin. So don't waste your time on bitterness, on resentment. Magpatawad tayo agad. Pag may tao may atraso sa atin, kausapin mo, ikaw mag-initiate, patawarin natin. Don't waste your time chasing fame, fortune, pero napabayaan natin po yung what truly matters, which is yung character, integrity, at ating relasyon sa Diyos. Life is a gift, so live it wisely. Okay? Start your day by asking, Lord, anong gusto mong gawin sa aking buhay ngayon? Paano kita mas pagsisilbihan ngayong araw na to? Ano po sabi sa Bible? In everything you do it all for the glory of God. So be intentional, love your family, invest time sa pamilya mo, sa magulang mo, serve your church, bless others. Gamitin mo yung influensya mo para mapalapit ang tao sa Diyos. At pangatlo, life is a test. So invest for eternity. Sometimes yung ating buhay po, parang feeling natin, mag-invest tayo sa mga temporal na bagay. Kotse, kondo, 4 na punay kotse mo sa garahe, wala namang gumagamit, di ba? Ang dami mong kondo, ang daming bahay sa Forbes, may isa ka pang kondo, puro pera laman. So, para saan ba yan? At the end of the day, hindi mo sasama sa libingan mo yan. Because at the end of the day, pagka ikaw ay namatay, yung suit mo lang ang dala mo. Kung kinremate ka, abo pang matitira sa'yo. So, tanongin mo yung sarili mo, anong eternal impact yung ginagamit ko yung time, talent, treasure na meron ako, na limited lang, to impact for the glory of God. Siguro po tayo ngayon, as we spend the weekend, mag-contemplate tayo, Lord, paano ko ba nagamit yung 5 araw na lumipas mula nung Lunes? Nagamit ko ba to para sa iyong kaluwalhatian o nagamit ko lang para sa aking pansariling kapakanan? Tandaan nyo, Salmo 90, versikulo 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin na maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Tayo manalangin. Panginoon, Sabado na naman bukas, magka-enjoy kami ng weekend at karamihan sa amin masasabing yes, napamuhay namin yung 5 araw na lumipas mula Lunes na may kabuluhan. Pero Lord, marami rin nasayang lang ang 5 linggo, ang 5 araw sa mga bagay na walang kwenta at walang kabuluhan. Sinayang lang ang buhay sa bisyo, sa kalokohan, sa pagnanakaw, sa korupsyon. Lord, tulungan mo kami to number our days, to count each day for your glory. Salamat Lord sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.